Yan na isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong vlog ni kabisnes patungkol dito kay Jonathan at kay Nanay Marita. Mhm. Siguradong marami na namang inis sa vlog na ito. Hindi dahil inis kay kabisnes kasi alam naman natin mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, na marami na talaga ang naiinis dito kay Kuya Jonathan. Kasi ito kasi si Kuya Jonathan, ito yung tipo ng tao na kung sino yung kaharap ay ika nga ay siya yung kausap. Kumbaga, magaling ka lang pag ikay kaharap nito. Pero pag nakatalikod na ito sa'yo, ay kung ano-ano na ang sinasabi nito sa'yo. At may karanasan pa nga na dahil sa katabilan ng dila nitong si Kuya Jonathan ay naging dahilan yon ng hindi pagkakaunawaan ng ibang mga vlogger at naming mga reactor. Kasi may mga ni-upload yung ibang nag-vlog dito na nakasisira sa ka-business na alam naman natin na hindi totoo at alam natin na alam din ng mga vlogger na yon na hindi totoo ang mga pinagsasasabi nito si Kuya Jonathan ay yon kumbaga ay naging dahilan yon ng bashing dito kay Laka Business. At ang lumalabas ay parang ang mas pinapaniwalaan ay yung mga pinagsasabi nitong si Kuya Jonathan doon sa mga nag-vlog sa kanya laban dito nga kay Laka Business. 'Di ba? At syempre kami bilang mga reactor ni Ka-Business ay ibinagtanggol namin si Ka-Business. At yun nga, parang nagkaroon ng question sa amin na tila ba ang pinapaniwalaan pa itong si Kuya Jonathan at ang masama ay itong si Ka-Business. May mga gano'n kasing pangyayari, may mga gano'n lumalabas dun sa naging vlog ng iba na tila ba si Kuya Jonathan pa yung tama at ang masama ay sila Ka-Business. May lumabas pa ang issue dati na tila ba pinabayaanan na nito sila Ka-Business, ito sila Kuya Jonathan. At maging doon sa comment section ni ating King Buddy at saka ni Kuya Renji, ganun yung lumalabas sa mga comment. Na ito sila Kuya Jonathan at Nanay Marita ay pinabayaanan na nila Ka-Business. At buti na nga lang daw ay tinulungan itong si Thinking Buddy at saka ni Kuya Renji, itong si Kuya Jonathan, na tila ba nabaliwala lahat na naging tulong ni Ka-Business para dito sa mag-inang ito. Ganon yung mga lumalabas dun sa comment. Pero alam nyo mga kalingap, mga ka-business, mga papi, about dun sa pagtulong ni Kuya Renji, ni Ate LB at saka ni ating King Buddy dito kay Kuya Jonathan, wala namang masama dun eh. Wala naman talaga masama dun. Ang naging masama lang talaga dun ay parang lumabas na ito sila ka-business ay walang kwenta. 'Di ba? Na alam naman natin na kung sa tulong at tulong din lang ay mas malaki talaga ang naging tulong nila ka-business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita kumpara sa iba. Hindi ko naman sinasabing malitan na itulong ni ating King Buddy at ni Kuya Ringy. Pero kung ika nga ay magkakakwentahan, ay alam naman natin na higit na mas malaki ang naging tulong nila ka-business. Pero ang lumalabas ay tila ba sila ka-business pa ang walang kwenta, 'di ba? Dahil na rin yan sa mga binibitawang kwento nitong si Kuya Jonathan na mapanira laban dito kay Laka Business. Yun yung masakit dito. Pero kung tutuusin naman talaga, yung about dun sa pagtulong, wala naman talaga yan sa malaki o maliit yung naibigay mong tulong. Ang mahalaga dito, nakatulong ka. Kumbaga, malaki man o maliit ang iyong naitulong, isa lang yung value niyan eh. Ang mahalaga dun, tumulong ka. 'Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Ang naging issue lang talaga dito ay tila ba sila ka-business ay naging masama sa kabila ng kanilang pagtulong dito sa mag-inang ito. At syempre, yung naging kakulangan din ng koordinasyon nitong sila Thinking Buddy, Kuya Renji at Ate LB
doon sa ginawa nilang pagbablog dito kay la Kuya Jonathan. Ika nga ay kaunting hindi pagkakaunawaan lang o pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. At yun yung naging dahilan ng aming pagre-react. At yun din yung naging dahilan ng ika nga ay hindi pagkakaunawaan ng pagitan nung nagbablog kay Kuya Jonathan at naming mga reactor. Pero sa ngayon naman, okay na yun. Kumbaga, everything is okay na. Wala nang problema sa amin nung mga dating nagbablog kay Kuya Jonathan. Katulad nga ni Thinking Buddy, Kuya Renji, at si Tunying. Yan, pero okay na kami. Kumbaga, wala nang problema sa pagitan namin. At tumigil na rin yung mga bangayan sa pagitan namin. At i-vlog man nila si Kuya Jonathan at kung ano man ang sabihin ni Kuya Jonathan sa mga vlog nila, ay wala na rin kaming pakialam. Dahil alam naman ng lahat ng viewers na itong si Kuya Jonathan ay talagang mapaglikha din ng kwento. At may mga kwento talaga na sablay. Ika nga ay tinulungan na, ay ikaw pa yung masama. Katulad na lang doon kay Boston Ying, di ba? Binigyan ni Boston Ying ng pera ito si Kuya Jonathan at dahil sa tingin ni Kuya Jonathan ay barya lang ang ibinigay nito si Boston Ying ay minaliit niya yon, di ba? Ganon niya si Kuya Jonathan. Kumbaga, tinulungan mo na, ikaw pa yung mamasamain. Kaya nga dito sa vlog na ito nila ka-business hindi mo maiiwasan talaga na marami ang mag-react dito. Lalo na doon sa comment section, napakarami mong mababasa doon. Natutol na sila sa gagawing pagtulong ulit nila ka-business dito sa mag-inang ito. Marami na nagsabing nakakasawa na. Dapat daw ay hindi natulungan ito si Kuya Jonathan nila ka-business. At magiging sakit ng ulo na naman daw ito nila ka-business. May mga nagsabi pa nga doon ako na maging sila daw ay sasakit na naman ng ulo sa panonood dito kay Kuya Jonathan. Kumbaga, marami ang viewers na ayaw na dito kay Kuya Jonathan. Ayaw na silang tulungan itong sila ka-business. Kaya lang syempre, itong sila ka-business, sabi nga ni ka-business, may pangako sila o may pangako siya sa ating Panginoon na kahit anong mangyari, ay hindi niya basta-basta bibitawan ang mag-inang ito. Sabi nga niya dito kay Kuya Jonathan sabi niya, siguro akala mo nalimutan ko na yung ipinangako ko. Diba? Pero ano kasi yung katotohanan na bagamat ilang panahon na halos hindi pinapansin nitong sila ka-business, itong sila Kuya Jonathan. At yan, nabanggit din naman ni Kuya Jonathan yan sa vlog ni Wakiwak ata. Parang nabanggit din yan na ilang panahon na rin na hindi siya pinapansin nila ka-business. At nabanggit din yata niya yan doon sa vlog ni Ate LB na may gano'n na parang sinasabi niya pinabayanan na sila ng dating tumutulong sa kanila. At ito nga ay sila ka-business. Pero dito kasi, sa ginawa ni ka-business, ang gusto niyang ipa-realize dito kay Kuya Jonathan kung bakit niya ito pansamantalang hindi muna pinansin at pinabayanan muna saglit para maipa-realize niya dito kay Kuya Jonathan at mismo dito din kay Nanay Marita kung ano ang pagkakaiba ng tinutulungan sila ni ka-business at hindi. Kung gaano yung hirap kung hindi sila tinutulungan nila ka-business. At kung paano naman ang alwa ng buhay nila pag andyan sila ka-business. Yun yung gustong iparealize dito nila ka-business. Dito kay Kuya Jonathan at dito kay Nanay Marita. Kung bakit nila pansamantalang tiniis ang mag-inang ito. At sa tingin ko effective naman. Kasi na-realize na ni Kuya Jonathan o hindi natin alam kung talagang totoong na-realize o baka naman sinasabi lang niya na natauhan na siya. Na alam na niya kung ano yung pagkakaiba ng wala sila ka-business at kung ano yung pagkakaiba ng nariyan sila ka-business at tinutulungan sila. At batay dito sa sinasabi ni ka-business dito kay Kuya Jonathan at Nanay Marita ay gusto ni ka-business
naibalik yung dating pagtulong ni ka-business dito sa mag-inang ito. Noong panahong dito ito tumira si Kuya Jonathan at Nanay Marita, malapit kay la ka-business. Na nag-aasikaso dito dito kay Nanay Marita ay ang mga M's, 'di ba? At itong si Kuya Jonathan ay maghahanap ng trabaho o baka muling ibalik nitong si ka-business dito sa trabaho sa ka-business sa house, 'di ba? Kasi 'di ba dati binigyan ito ni ka-business ng trabaho dito sa ka-business house. At ang trabaho nga lang ni Kuya Jonathan diyan ay maligo, 'di ba? Sinabi din naman niya ni ka-business dito sa vlog na ito na ang tanging trabaho nitong si Kuya Jonathan dati dito sa ka-business ay ang maligo. At nakakay Kuya Jonathan kung tutulong siya sa pagwawalis o hindi. Kumbaga choice na niya yon kung tutulong ba siya o hindi. Pero yun nga, maligo lang ang trabaho ni Kuya Jonathan ay may sweldo na siya. Sangka pa. Pero sa kabila ng ganong trabaho ni Kuya Jonathan, abay nagreklamo pa itong si Kuya Jonathan dahil hindi nga daw siya sanay ng araw-araw ay naliligo. O, di ba? Yun na nga lang yung trabaho, nagreklamo pa. Iba ka talaga, Kuya Jonathan. At dito, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Tinanong din nito si ka-business, itong mga M's, kung kaya ba nitong mga M's na muling aasikasuhin ito si Nanay Marita. Kasi syempre sila yung aasikaso kay Nanay Marita eh. Kaya natural lang na talagang tanongin sila dito ni ka-business kung kaya ba nila. Pero alam nyo mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, kung sa kaya, para sa akin, kayang-kaya yun ng mga M's. Kasi nagawa na ng mga M's yan eh. At yun, sumagot din naman si Nika at saka si Junjun na kaya naman. Kung tutuusin naman talaga, totoo naman yan. Kayang-kaya nilang asikasuhin, paliguan, pakainin itong si Nanay Marita. Kaya lang, masakit nga doon, sa kabila ng ginagawa nilang pag-aasikaso dito kay Nanay Marita, ay minsan, sila pa yung nagiging masama. 'Di ba? Nandiyan ang halos minumura sila nito si Nanay Marita. Buti na nga lang ay hindi nila gaanong naiintindihan ang sinasabi nitong si Nanay Marita. Pero andyan yung talagang pinagtataasan sila ng boses nitong si Nanay Marita. Sa bagay, sa isang banda, kailangan na rin nating unawain nito si Nanay Marita eh. Kasi bukod nga sa matanda na, ay ganito pa yung kalagayan. At maaaring medyo ika nga ay irritable na siya sa kanyang sitwasyon. Kaya nagiging magalitin na rin ito matandang ito. At buti na nga lang ay ito mga M's na ito ay malalawak at mahahaba din yung kanilang pisi. At nauunawaan nila itong si Nanay Marita sa ginagawang pag-uugali nito sa kanila. Sa kabila nga ng ginagawa nilang pagtulong. Bagamat oo, andon na nasasaktan sila, na sila na nga yung tumulong ay sila pa yung sisigawan, sila pa yung pagtataasan ng boses. Pero andon yung katotohanan na inuunawa nilang pilit itong si Nanay Marita dahil nga doon sa kanyang kalagayan. Kaya saludo din ako dito sa mga M's. At eto nga, sana dito sa muling gagawin nila ka-business o nito si ka-business na halos pagkup-kup na naman dito sa mag-inang ito, sana naman ay masuklian na nito mag-ina na ito ng magandang asal itong sila ka-business, di ba? Hindi na yung tumulong ito si Kuya Jonathan sa mga gawain dito sa ka-business house. Yun na lang i-appreciate na lang niya ng maayos yung gagawin pagtulong sa kanila nito sila ka-business. Okay na yun, sapat na yun eh. Sa ating mga viewers, sapat na yun, di ba? Mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Sapat na ang mai-appreciate man lang nito si Kuya Jonathan ang ginagawang pagtulong nila ka-business sa kanila mag-ina. At hindi na siya yung tipong pag nakausap ng iba ay masama na naman ito sila ka-business. At sana din ay pag sila nabigyan ng bagong tirahan nito sila ka-business na yan dito sa malapit sa ka-business house
ay wag naman sanang mangyari uli yung dati. Dahil yan yung kalimitan pinangangambahan ng maraming viewers. The ones na matulungan nito sila ka Kuya Jonathan nila ka business ulit at mabigyan na naman ng takanan ay matulad lang sa dati. Masayang lang yung mga binibigay na tulong nila ka business dito. 'Di ba? Na yun aalis na naman sa tirahan, kisyo ganto, kisyo ganyan, kisyo masaya dun sila sa dati nilang doon sa kanilang lugar na kinasanayan at et cetera, 'di ba? Ang daming mga dahilan. Ito si Kuya Jonathan at nito si Nanay Marita. Sana naman hindi na mangyari ang ganon. Pero sa tingin ko parang malabo-labo pa yan eh. 'Di ba? Ika nga malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero syempre, ako hindi na masusubukan nila ka-business, hindi din naman natin malalaman kung talaga bang i-appreciate na nito si Kuya Jonathan at nito si Nanay Marita ang ibibigay na tulong nila ka-business o hindi. Bagamat nandun tayo sa ika nga ay mas malaki ang posibilidad na bumalik lang sa gaya ng dati, 'di ba? Pero ang malaga dito ay muling sinubukan nila ka-business. Natulungan nito sila Nanay Marita at Kuya Jonathan. At naipakita at napatunayan nila ka-business na hindi sila bumibitaw doon sa nabitawan nilang pangako para sa mag-inang ito. Yun yung pinakang mahalaga doon, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At yun, paano po mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video patungkol nga dito sa napakakulit na mag-inang ito na si Kuya Jonathan at Nanay Marita. At sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At yun, bago po tayo tuloy magtapos, mga kalingap, mga ka-business, mga papi, syempre, lagi ko pong paalala, ay yun, patuloy lang po nating suportahan. Ka-business official, Papa Dins TV, Ka-business family, Mrs. KB official, at syempre, ang lakat ng kagwang ni Ka-business, at ganun din po ang lakat ng reactors ng Ka-business. At yun, isama na po natin sa ating patuloy na susuportahan, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ang yan dito, ang ama ng kalingap, na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Lab, Ate Edna Vlog, at si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre, ganon din po ang lakat ng mga kalingap reactor at lakat ng kalingap partners. At ipinaglalambing ko din po sa inyo lahat mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Makisuportahan naman po itong aking ilalagay dito sa screen. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in. Yan, makisuportahan naman po yan mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. At maraming salamat po sa gagawin nyo pong pagsuporta sa mga kaibigan kong vloggers na yan. At yung paano po muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po and I love you all. Bye-bye.